Kamusta po kayo? Magandang araw po sa inyong lahat at pasensya na po at natagalan akong mag-upload ngayon. So, dito po sa anyways, welcome nga po pala ulit sa ah, mga followers ko at saka sa mga bagong manonood. Welcome po to my video. Ito po ay isang babasahin ko po yung mga panglabing-isa na mga bagay na dapat nating iwasan. Ito po ay sinasabi dito po sa banal na kasulatan po at nandito ito sa babasa mo dito sa Kawikaan. So dito tayo nagsimula kasi nga marami ditong mga kasabihan na pwede nating i-apply sa ating ah, mga buhay. So pwede nating apply sa ating sarili pang tayo ay maging kalugad-lugod sa Diyos po. Tsaka po hindi lang sa ating sarili, pakita natin sa ating mga mahal sa buhay, sa ating sa loob ng bahay, sa labas ng bahay, sa mga kaibigan. Ganun. So may mga kasabihan dito na ah, talagang maganda po kasi nga tinutulungan tayong umiwas sa mga bagay na hindi katuwa-tuwa sa Panginoon po. So wag talaga nating gawin lalo na sa ating mga Kristiyano po. Mapaanong sekta ka man napabilang. So, ito ay mga bagay na dapat nating iwasan bilang isang tagasunod, bilang isang mananampalataya sa Panginoong Diyos. So, nasa ano na po ako sa ikalabing-isa ng mga bagay na dapat nating iwasan. So, dito po yan sa 24 ng Kawikaan verses 15 to 16. Ito po. Proverbs 24 verse 15 to 16. Basahin ko po. Ang tahanan ng matuwid ay huwag mong pag-isipang pagnakawan, ni gagawa ng dahas ang kanyang tinitirhan, sapagkat siya ay makakatayong muli, mabuwal man ng 7 ulit. Ngunit ang masama ay dagling nababagsak sa panahon ng kahirapan. Ayan po, kapatid. So, babasahin ko din po sa English po para mas may idea tayo sa mga terms na ginagamit. So, dito pa rin sa Proverbs 24 verses 15 to 16. So, don't be like the wicked who scheme to rob the honest people or to take away their homes. No matter how often people fail, they always get up again. They always get up again, but disaster destroys the wicked. So, that's muna siya mga iswan. Yan po mga kapatid, pinapayuhan tayo ng ating banal na Diyos na hindi gawin ang mga yon. Ito po ay para sa isa tong advice po para sa lahat po kasi nga may mga ano din po may mga Kristiyano din po na hindi sila aktibo po, hindi sila kumbaga hindi nila alam yung kanilang ginagawa kasi nga may mga bagay na hindi nila nalalaman na akala nila ay okay lang, ay pwede nilang gawin kasi nga may may kakayahan silang gawin ang mga bagay na yan. Lalong-lalo na sa mga nabasa ko po na pinagsabihan tayo na huwag nating pag-isipang pagnakawan ang bahay na matuwid kasi nga ay makakabangon silang uli. At isa pa dyan, ang Diyos mismo ay poprotekta sa kanila at ang tutulong sa kanila upang makatayong muli. Ngunit, para sa mga taong masasama, so
terrible po yung kanilang pagbagsak. Mapa-Kristyano man o hindi. Kasi nga may mga Kristiyano po na ah, hindi nila alam yung katotohanan. Hindi nila alam yung nasa Biblia po. So, hindi sila aware po sa mga bagay na kanilang ginagawa. Kasi nga, sinabi na po ng ating Panginoon na ang lumalakad sa daan ng dilim, sa daan ng sa kadiliman ay hindi malamang ibabagsak. Yun po. Dapat talaga na para sa ating mga katulad natin mga Kristiyano po, mga tagasunod ng ating Panginoon, kailangan tayo, fully equipped tayo sa mga mensahe ng Diyos, sa mga katuruan ng Diyos. Ito yung magiging sandata natin, ang buong kasulatan, ang mga katuruan niya. Lalo na po sa mga katuruan ng ating Panginoong Hesus, kung saan ito lang yung tanging paraan kung saan paraan upang tayo'y makapunta sa Ama. Kasi nga wala tayong ibang madadaanan bukod kay ang ating Panginoong Hesus. Bukod sa kanya wala nang iba. Kasi nga nasa kanya yung yung mga paraan. Kasi nga siya ay kinalugdan ng kanyang Ama. At siya yung magiging reference po natin sa ating mga gagawin. So kung ano yung sinasabi niya at kanyang tinuturo niya sa atin, yun yung susundin natin po. Kaya po, nagpapasalamat ako dahil nandyan po kayo na laging nakikinig po. Yun na po, nabasa ko na po yung lahat na yung pang-11 na mga bagay na dapat nating iwasan. At yun po yun. So, salamat po mga kapatid sa inyong pakikinig sa content kong to at sa mga prayers ko, lalong-lalo na sa aking mga followers. Salamat po sa inyong lahat. At naway bigyan tayo ng Diyos ng kaalaman at karunungan na galing sa Kanya. At bigyan tayo ng malusog na pangangatawan upang tayo'y makapagsilbi sa Kanya, makapaglingkod sa Kanya ng buong puso, buong lakas, buong isip. Yan po. Salamat po sa inyo at kita-kits po tayo sa susunod kong video bukas. Salamat po. Bye-bye.